Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Again, this is Jude, your California Pinoy Nurse Gardener. And ngayong araw, yung bi-weekly na garden tour natin. So, check natin kung kumusta na yung ating garden, kung ano yung mga nagbago, kung ano yung mga dati. Tara, check natin yung mga growth, kung kumusta na yung mga growth ng ating mga gulay. Yan. So, unahin natin yung mga seedlings. Check muna natin yung mga seedlings. So, tara. So, dito sa harap, ito yung mga pinapa-harden off nating mga seedlings. So, dito meron tayong dalawang variety ng tomato, raspberry Liana, tapos mga better boy naman doon. Tapos, andito yung mga marigold. Yan. These are our marigold. Madami ito, mga mahigit 100 na marigold. Let's spread it around the garden kasi madaming benefits to eh. Attracts pollinators and it repels pests, mga yan. Tapos ito naman mga kalabasa. Ito yung sweet pama, kabocha. Meron tayong 3. Tapos ito mga mammoth sunflower. Yan yung mga malalaki yung kanyang head. Tapos meron tayong 5 zucchini dito. Yan, mga zucchini lahat to. Tapos ito, King of the North, sweet pepper, mga bell peppers natin. Tapos meron tayong mga Nagasaki long eggplant. Yan, masasarap yung mga yan, mga variety na ganito. Madami pa tayong mga Nagasaki long eggplant dito. Meron tayong 14 lahat na seedlings. Ito pwede nang itanim yung mga to. Bukas itanim natin mostly yung mga seedlings sa ating garden. Tapos dito naman meron tayong butternut squash. Tapos Armenian cucumber. Armenian cucumber to. Tapos yan, strawberry, everbearing. Pinapagising pa natin. Hopefully, tama yung ating ginawa. So, next naman, tara sa garahe kasi may iba pa tayong seedlings doon. Check natin kung anong mga nandun sa garahe. So, yan, dito nga sa garahe, meron tayong mga dito, okra. Tapos, ito naman is yung Hales jumbo cantaloupe. So, yan. Tapos ito ang ating sayote. Naripat ko na yung isa kasi nag-sprout na. Yan, maganda na yung kanyang tubo. Lumaki siya. Kahapon maliit lang to eh. Ngayon parang tumubo siya by 2 inches. So nice. Tapos meron din isa dito. Yan, nag-sprout na rin. So antayin ko lang na lumabas yan. Tapos i-ripat ko na sa potting soil. Tapos dito sa taas, meron tayong mga zinnia. Ayan. Tanggalin natin para isa lang kada cell tray. Tapos ito, 2 watermelon, Jubilee watermelon. Tapos meron tayong 10 dito. 10 sweet Jenny cantaloupe. Yan. So next naman, check natin yung mga gulay sa harap. Tara! So ito, mga curly kale. Meron tayong 6 dyan na curly kale. Tapos meron din tayong 6 na cabbage. Green cabbage yan. Ito, na-sprayan ko to kasi may mga worms. Kinakain ng mga worms. Pero na-sprayan ko na ito. BT. Gumamit ako ng BT. Mga to, daming butas. So harvest lang tayo ng kale. Tapos check pa natin yung ibang gulay sa harap.
So yan, tapos na nga tayong magpitas ng mga gulay. Dito naman tayo sa sa harap din yan. So una, meron tayo dito yung yung silver white na garlic natin. Yan, malalaki na sila. Pero wala pa silang mga bulb, di pa sila nag-start mag-bulb. Yan. Next, bok choy yan, mga petchay. Ito, kung maalala nyo yung video natin, nagmawa tayo ng Ingrown garden bed. Yan, ito na sila, malalaki na, pwede nang i-harvest. Kinakain ng mga, yung kung anong kumakain dito. Slug siguro, kasi malalaki yung kagat. Anyway, harvest natin lahat to kasi bukas magtatanim tayo dito ng mga talong, yan, eggplant, saka ewan ko kung pwedeng itanim yung watermelon na yun. Tapos check muna natin dito yung mga beets natin. Ito, chaga beets naman yung mga to. Meron tayong 16 na chaga beets. Yan. Ito yung mga yung red and white stripes. So first time natin itanim yung variety na yun. So hopefully maging successful tayo. So tara, harvest muna tayo ng mga petchay. Habang hindi pa umiinit kasi pag umiinit na magiging malambot na to. Yung variety nito is Shanghai Green. Shanghai Green Choy. Yan. Dami. Hindi ko na to nai-sprayan kasi wala naman akong uod na makita. Wala akong makitang tae ng uod. Parang nga ito, mga slugs nga ata siguro yung mga to. Preskong gulay. Sariwang sariwa. Galing sa ating backyard garden. Hindi pala, front yard pala. Yan, puno na to. Kulang akong bag. Yan. Itong bok choy, gustong-gusto ng mga bata. Kaya lagi kami nagtatanim. Pero magtatag-init na. Kaya saka kailangan natin ng mga space para sa mga spring and summer vegetables. Kaya I don't think magsuso tayo ng mga bagong seeds. Pero meron tayong mga doon. May mga bok choy pa tayo sa ating vertical tower. Check natin mamaya. Tapos may mga pa tayo. Kale para sa ating mga green vegetables kung sakali. Tapos madami ding nilagay doon sa freezer. Mga kale.
So, bukas, yan, mga eggplants tanim natin dito. Patapos na ngayong winter gardening natin. Actually, nagsimula na yung ating spring gardening. Kasi nung isang araw, naitanim ko na yung mga tomatoes. Yan, tapos na. So, yan, mga harvest natin, oh. Punong-puno tong basket ng bok choy saka kale. Tapos meron pa tayong isang bag na pechay dito, bok choy. Dami. Nice. Tapos, check naman natin kung anong mga nandun sa likod. Kasi, tapos na tayo dito sa harap. So, tara sa likod. So, dito nga tayo sa likod. Ito yung ating unang raised bed. Dito meron pa tayong mga dito, onion. Tapos, may ibang garlic dito. Ito, garlic to. Yan, ito mga garlic yung mga to. Tapos meron tayong mga tomato yan. Apricot zebra tomato. Yan. Okay naman sila. Hindi sila nalalanta. I think naka-adjust na yung mga to. Naka-adapt na sila. Tapos kung maalala nyo, naglagay tayo ng mga plastic straw dyan sa kanyang stem. Kasi ito, pag gabi, lumalabas yung mga roly-poly. Kinakain nila yung stem pag kaya nilang nguyain. So once na tumibay na yung stem yan, tanggalin na natin yung straw. Dito naman sa baba, mayroon tayong mga dito. Carrots, yan. Yan, mayroon ng mga carrots yan, oh. Pero hindi ko masyadong tinin, kaya for sure maliliit yung mga bunga nito. Tapos mga natitira nating cabbage, hayaan lang natin dyan. Kasi hindi naman natin gagamitin yung grow bag. Tapos ito sa second raised bed, meron din tayong mga tomato. Same variety. Mga apricot zebra. 8 yung mga nandito. Yan. Same din, mga straw doon sa kanyang stem. Tapos ito mga hook. Trellis hooks nilagay natin dyan. Yan. Yan na pala. Nilagyan ko ng mga tali para sa trellis. Pag-aakitan ng sayote saka gourd. Yan. Kasi nilipat ko na yung gourd natin dyan. Dalawang gourd. So, okay naman sila. Walang signs na na-stress sila. So, hopefully, lumaki yung mga to. Tapos, sa side niya, meron tayong mga carrots din dito. Yan. So, yan. More cabbage, yan. Ito, nagsisimula na. Ayan lang natin dyan. As I've said, hindi naman natin kailangan yung mga paso. Tapos dito, naglagay ako ng mga patatas. Yan. 5 patatas. I think, a week ago, kaya wala pang mga sprout yung mga yan. Next naman is ang ating mga carrots. Yan. Yan din. Pakunti-kunti, pag kailangan ng carrots, kukuha. Otherwise, ayan lang natin dyan kasi hindi naman natin kailangan yung paso. Yan. May mga weeds, malalaki yung mga weeds. Next, cilantro. Yan. I think mga 1 linggo pa, tas pwede na itong i-top off. Tapos may mga beets na din dito. Ito mga chaga beets, mga yan. Nice. Tapos mga garlic naman to. Bawang yan. Yan. More garlic dito sa ating garlic patch na to. Yan, mostly malalaki ng stem niya. Tapos madaming leaves, so
Hopefully next month mag-start na itong mag-bulb. Ito, mga sibuyas. Yan. Sibuyas. Nagsisimula na sila. Yan. Nagsuswell up na yun. Oh. Nagsisimula ng mag-bulb. Nice. Yan. Ito din. Same to. Same variety yung mga to. Mga onion din to. Yan. Tapos umulan ng 3 to 4 days straight. Tapos napansin ko tong mga puti-puti oh. Kung kung naka-experience kayo ng ganito, sabihin niyo naman kung paano to i-treat. Kasi parang ito ko kung fungus ito, fungi or hindi siya magandang tignan. Yan. So, yep, tips naman kung sino mga naka-experience dyan. Pakilagay sa comments yan. Salamat! Yan. Yan, nagsisimula na silang mag-swell ito. Malaki na ito. Ewan ko kung kita nyo. Ito. Malaki na yung stem niya. Tapos nagbabulb na. So, yan. Sobrang excited. Hopefully, hindi ito masyadong maka-apekto sa sa halaman kasi nakakabahala eh. Yan. Ang dami mga white patches, Tapos, yan mga mostly nag-yellow kasi nga dire-diretso yung ulan kaya basang-basa itong soil. Tapos kagabi umulan din. So, huwag muna natin diligan ng at least 1 linggo. Yan. Para magtuyo yung kanyang soil. Sunod naman is patatas. Ito, na-heal na natin to pero I think pwede nating punuin tong paso ng potting soil. Gawin ko mamaya check muna natin yung mga halaman. Yan, same din, patatas. Tas patatas din to, yan nag-i-sprout sila. Ito, lemongrass na prune ko na to nung January. So, yan. Ito, more patatas din to. Yan, madami tayong tinanim na patatas. So, siguro by May, pwede na itong i-harvest. Yan. Ito yung tower natin na sinasabi kong mga petchay. So, yan, meron tayong mga petchay dito. Huling petchay na to for the winter season. Kasi magsisimula na yung ating spring. Lalagyan natin to ng mga strawberries pag tumubo yung ating mga roots na mga strawberries. Yan. Yan, okay naman sila. Tapos syempre, ang ating Swiss chard, ating cut and grow na Swiss chard. Yan. Ever healthy pa rin. Yan. Hindi ko na to in-sprayan na. Mayroon pa rin ibang dun. Powdery mildew. Pero hindi naman, parang 2 leaves lang yung meron. Tanggalin ko na lang. Yan. Tapos ito, romaine lettuce. Yan. Tinatanggalan ko lang pag kinakailangan. Pag gusto, yan. Nang isang araw, kumuha ko dito ng lettuce para kainin. Yan. Very healthy, very crisp. Sarap to eh. Okay, moving on. Ito, patatas din to. Yan maganda yung kanyang growth. Walang sign ng sakit. So, cross finger. Yan, hopefully hindi ito atakihin ng mga peste. So, ito mga cabbage natin. Yan, may head na dyan. Yan, malaki yung head niya. I-harvest natin yan anytime soon. Yan, more cabbage. Tapos, ito yung PVC tower. Yan, mga tatsoy. Yung variety pala nito is tatsoy. Iba yung sa hinarvest natin sa harap kasi mga Shanghai green choy yun. Tatsoy ito. Yan. Celery. Tingnan niyo naman ang aming celery. Ang lago. Nag-harvest tayo dito, I think
a week ago para isama sa ating pansit or 2 weeks ago yan. Sarap. Preskong presko. Yan. Bango. Bango. Tapos, ito mga kale, dinosaur kale. Yan. Dami na nating na-harvest dito sa mga siyam na kale. Tapos, yan. Kale din ito. Yan. Tapos, ito naman is ginger. Nagtanim ako ng ginger dito. So, antayin lang natin na mag-sprout. Tapos, huli na to. Sayote. Yan. So, yan. Tapos na nga tayo sa ating bi-weekly na garden tour. So, na-check natin yung mga iba't ibang klase ng gulay sa ating bakuran. Nag-harvest tayo ng mga gulay. Tapos, na-check din natin yung ating mga seedlings, mga itatanim natin for our spring and summer gardening. Yan. So, salamat ulit. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa mga nanonood sa aming mga videos. Yan. So, sana hindi kayo magsasawa. So, yeah, next time ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bukas, itatanim natin lahat ng mga seedlings, mostly itong mga seedlings sa ating garden kasi umiinit na eh. Magsisimula ng mag-50s yung nighttime temperature yan. So, sige. Ingat po kayo palagi and God bless you. Bye!